Sige. Okay. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Ilagay po natin ang ating sarili sa harapan ng ating Ama. Ama na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng langit at lupa, ang alahayam ng buong nilalang. Kami po ay pumupuri at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Aba Yahweh, hallelujah. Maraming salamat, Aba, sa gabing ito. Kami po ay nagtipon-tipon saan man kami dako ng mundo para po may magpupuri sa iyo at mapag-aralan namin ang iyong mga banal na salita. Ako po'y lubin niyo po kami ng banal na espiritu. Dagdagan niyo po ang aming pag-uunawa at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Aba. Maraming salamat sa iyong mga katuruan na patuloy pong gumagabay sa amin sa araw-araw. Linisin niyo po kami, Ama, ang aming puso't isipan. Kami po ay makasalanan. Kami po ay mahihina. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Ilayo niyo po kami, Ama, sa amin, sa mga tukso. Gayon din po sa mga paggawa ng kasalanan. Upang sa gayon, kami ay dapat nalan. Maraming salamat, Aba. Patuloy niyo po kaming minamahal. Patuloy niyo po kaming ginagabayan. Lagi niyo po pinapalakas ang aming pananampalataya. Maraming salamat sa iyong banal na espiritu na patuloy pong naggagabay sa amin para po masunod namin ang iyong kalooban, ang iyong mga kautusan ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil po dito, nagkaroon po kami ng maging mapagkumbaba at maunawain sa aming kapwa, mauwain at matulungin. Maraming salamat sa biyayang ito, Ama, na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa pagpili niyo pa lang sa amin para kami ihirangin na iyong mga anak. Kami po na sumasampalataya na nakiisa kami at nilinis kami ng bugtong ng anak, aming Bisaya. Maraming salamat, Ama, sa biyaya at pag-ibig mo sa amin. Kapayapaan po at pagmamahalan sa bawat isa ang maghari sa amin. Maraming salamat, Ama. Naway samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito sa iyong banal na salita. May dagdag po ito sa aming kaalaman at magamit sa aming pag-araw-araw na buhay para po makita ng sanlibutan na kami po ay sumusunod sa kayong kalooban. Maging tanglaw kami, liwanag. Maraming salamat. Kayo na po ang bahala sa amin, Ama. Kami po'y pumupuri sa iyo at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po na ibinigay mo sa iyong kaisa-isang bugtong na anak
na aming King Messiah, Yahweh Shai. Yada. 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 Okay. Yada. Yada. Maayong gabi, maayong adlaw, mga kapatid. Biglaan po na hindi po nakapasok ang ating mga kapatid. So, aaminin ko na po ay hindi po ako masyadong nakapag-ready. Ayan, nandiyan na po yata siya. Hindi po ako nakapag-ready. So, nandito po tayo para mag-aral sa magandang balita. Okay lang ba? Simulan ko, mga kapatid, o magpapalit tayo ng speaker? Nandiyan na po yata si JC, Julius. Bro. Wala man siya, bro. Wala pa rin ba? Okay. Sige. Biitanan. Mayong gabi. I-open ko na lang po ulit yung in-open ko po nung last na meeting, yung pag-aaral ko nga po kay Paul. Yun nga po yung isi-share ko. At konting karagdagan lang po. At sana po ay tulungan niyo po ako. Magtulungan po tayo para malaman po natin ang hiwaga sa likod ng mga sulat ni Paul. So, dahil doon ay malalaman natin kung paano tayo maligtas. Dahil po ang aking pananampalataya po dati ay nung dati ko pong pinanggalingan sa kabila, ay yun po yung pananampalataya ko na sumunod sa kautusan at magpabautismo. Hanggang doon lang po. At yun ay napansin ko na madami pang kulang na dapat malaman natin sa kasulatan ni Paul. Kaya nga kagabi ay na-open ko din to sa isa po nating kapatid, pero hindi pa po siya dito, wala pa po siya dito. Pero lagi po siyang nanonood ng YouTube sa mga sabat natin, sa Daily Bread. So nasusubaybayan niya yung mga topic natin. So kaya nga po kagabi ay nag-open nga po kami, nag-usap tungkol nga po sa kasulatan ni Paul. At ayun po, ay share ko na lang din po mga kapatid yung mga napag-usapan namin, ay katulad nga din po nung yung napag-usapan natin last week. So dadagdagan lang po natin konti. So may katanungan lang po ako bago natin simulan. Ang tanong po ay ganito: bakit po ba galit na galit ang mga Hudyo nung unang panahon, yung mga Pariseo at saka mga Eskriba na tinatawag nilang mga expert of the law? Bakit galit? Gusto nilang patayin ang ating Messiah at yung mga apostol. So kasama nga po doon sa mga umuusig ay pangalan pa lang niya,
Saul, si Apostol Paul. So yun po yung katanungan na bakit nga ba gusto nilang patayin. So sasagutin ko na din para lang po sa aking pag-aaral, para lang din po sa pag-unawa ko. Ay ganito. So kung mapapansin nyo, ang kautusan ay ibinigay sa panahon po ni Moises. So yun po yung naging constitution po ng mga Israelita. Naging law, naging batas, kautusan. So hanggang panahon po ng mga patriarch natin, hanggang sa pagdating ng Misaya, ayun po yung naging batayan nila, yung kautusan. So meron mang nadagdag o meron mang nabawa, pero yun na rin yun po ang kanilang kautusan na ginagamit. So nung pagdating po ni Misaya, ang ating tagapagligtas, ang ating hari, ay nabago nga po ang kanilang pananampalataya. So nung dumating nga po ang Misaya, ang katuruan na inaaral ng mga apostol hanggang sa kay Paul ay yung pakikipag-isa sa ating Misaya. Dahil sa kagandahang loob ng ating alahayam, ay yun nga po yung ibinigay ang bugtong na anak para tayo ay linisin at kumbaga yung kautusan na ibinigay po dati ay sinabi ni Paul na nagdudulot lang daw ng kamatayan. Kung isipin mo nga mga kapatid, ay napakahirap intindihin o kaya napakasakit kung sasabihin mo parang ang pananampalataya mo ay about sa kautusan ng Israelita. So, sasabihin lang sa'yo, hello? Ituturo ay sasabihin sa'yo na nagdudulot lang daw ng kamatayan ang kautusan. Pero kung i-analyze po natin, ay tama naman. Dahil nga po, pagka gumawa ka ng paglabag sa kautusan ng Aba, magbibigay lang ako ng example na pumatol ka sa lalaki o pumatol ka sa hayop, example lang po yan, ay papatawan ka nga po ng kamatayan. So yung kautusan ay ibinigay ng ating alahayam para po tayo ay i-guide lang sa panahon po nung panahon po ni Moises, para kagayon pagdating ng ating Misaya ay tayo ay nakahanda na. So ngayon lahat po ng mga Israelita ay wala pong naka-perfect sa kanila. Lahat po sila ay nagkasala. Simula sa maliit hanggang sa hari, sila po ay nakalabag sa kautusan ng Aba. So ang sabi, ang kautusan ay nagdudulot lang ng kamatayan. Kaya nga po, ang nangyari para malinis tayo at ipanganak tayo ng muli, tayo po ay nilinis, tayo po ay namatay na dahil sa kautusan.
So ngayon ay nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Pinagsisihan na natin at humingi na tayo ng tawad sa mga ating nagawa. At ngayon ay sumasampalataya na tayo sa ating Misaya. Gayon ay tayo'y naging banal na sa harapan ng ating Aba. Tayo'y namatay at tayo'y binigyan na ngayon ng buhay sa pamamagitan ng ating Misaya. Kaya ang nangyari ay tayo, kumbaga, nasa state na tayo ng parang banal espiritu. So, kung hindi mo dapat sambahin natin ang ating alhayam o Elohim sa pamamagitan ng espiritu at sa katotohanan. Upang sa ganun, kaya nga mga kapatid, may mga pangyayari sa mga nabasa ko kay Paul. Sa pagtutuli pa lang, yung panahon ng nagkita si Pablo at saka si Santiago, saka nandun din si Pedro, kasama nilang kumakain ang mga hintil. At biglang may dumating doon ng mga Hudyo. At nakita nila Santiago at Pedro na dumadating nga po ang mga Hudyo. Kaya ang nangyari, bigla po silang tumayo. At parang ikinahiya nila ang mga hintil. Nakasama nila sa kumakain. Kaya nang nangyari, pinagalitan ni Pablo ang mga apostol at sinabi, kayong mga Hudyo, gusto nyong maging kapananampalataya o gusto nyong ma-adapt yung ugali ng pagiging Hudyo. Pero parang ang nangyari ay parang ikinahiya. So kumbaga, kung magtuturo ka ng pananampalataya sa mga hintil, kumbaga dapat mo ding ipakita sa kanila na yung puso kung paano sumunod sa kautusan. So napapansin ko lang, mga kapatid, parang mas importante yung puso ba, sa pagpuso mo. Ipakita mo ang pag-ibig mo, yung care mo sa tao kaysa sa kautusan na kunyari yung mga pagtutuli. So dahil nga po ay yung pagtutuli ay sa mga nangyayari ngayon, yung masyado tayong nagiging aware sa mga physical na bagay. Kunyari, sa damit pa lang, dapat ganito yung kulay. Dapat ganito saklot, kumpleto. O dapat ganito yung naka-uniform. Pero hindi nila napapansin na hindi naman yun ang binabatayan ng Ama. Ang Ama ay tumitingin palagi, hindi lang sa physical. Sabihin natin physical, list na lang yan. Pero lagi po siyang natingin sa ating puso, sa ating espiritu.
Titingnan niya kung ano yung nasa puso. Kaya parang, kumbaga, paano mo sasabihin sa tao na gumagawa ng mabuti, gumagawa ng tama, hindi nga niya alam kung ano ang pangalan ng Aba. Paano mo siya sasabihan na hindi ka maliligtas dahil hindi mo alam ang pangalan ng Aba. Pero tingnan mo ang ginagawa niya. Tumutulong, may malasakit sa kapwa, ginagawa ang kung ano ang mabuti. Paano mo sasabihin sa kanyang hindi siya ligtas? Ang sabi sa Santiago, pakitaan mo ako ng iyong pananampalataya at papakitaan kita ng aking gawa. So, kung titingnan natin ang foundation ng sulat ni Pablo ay ang kalooban ng Aba. Dahil ang Aba ay ang pag-ibig. Lahat ng kasalanan ay natatakpan ng pag-ibig. Lahat tayo ay nabuhay, nalinis sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang kalooban niya. Kaya sinabi doon sa kaninang pinasa ni sa taga-Korinto, sa unang Korinto, chapter 13, verse 13, sabi doon, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, paano mo nga magagawa ang kautusan o umibig ka sa alayang kung walang pag-ibig? Paano ka iibig? Paano mo iibigin ang iyong, paano mo mapapatawad ang iyong mga kaaway? Sa pamamagitan lahat ng pag-ibig. So tayo'y ang nawala sa atin. Kung meron tayong pag-ibig sa lahat ng ating buhay, siguro wala na tayong maririnig pa. Wala na tayong hindi na magtatangi-tangi pa ang mga sekta. Dahil ang umiiral ay ang pag-ibig. Dahil tayo naglalaban-laban. Tayo ang tama. Sabihin nila sila ang mali, sila ang tama, tayo ang mali. Walang katapusan dahil ang umiiral sa puso natin ay yung kalaban ng pag-ibig, yung hate. At yun ang umiiral sa nakikita natin ngayon. Dahil dyan, ang mga tao ay nagtangi-tangi. Kaya kung may grupo na sinasabi o nagsasabi na sila ang tama o sabihin nila na Shemites kami, kami ang totoo, nandito ang aming pangalan. Di ba, nagpuproduce din yun ng racist. So, magagalit ka, sasabihin mong kami din yung tama. Ginagamit nyo lang yung pangalan. So, pero kung ipapairal natin sa bawat isa yung pag-ibig, wala na sigurong, hindi na siguro mangyayari yun. Kaya ngayon ang nangyari, walang katapusang debate. Dahil ang umiiral nga ay yung makasanlibutan. Kaya tayo, kung totoo ka talagang nananampalataya, kung totoo ka talagang namatay na sa iyong kasalanan at ngayon ay binuhay ng ating Misaya,
gawin mo ang ginawa ng ating Misaya. Hindi mo man ma-perfect dahil ang Misaya ay siya yung pinakaunang nabuhay. Tayo ay nakakonect na sa Kanya. Tayo din ay magiging buhay sa huling araw. Hindi man ngayon, kaya dapat sambahin natin ng punong-puno ng pag-ibig ang ating alahayam pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga, sabi ng alahayam palagi, ako ay banal, dapat kayong magpakabanal kasi pagdating ng araw, babalik tayo sa Kanya, ayaw niya nang may dungis. Pinakawalan tayo dito sa mundo para lang tayong sinusubok. Pero hindi natin alam, tayo ay galing sa Kanya. Kaya, nung una pa lang ay pinili na tayo. Alam nyo na ang katotohanan, alam nyo na ang tama. Kaya, mapalad tayo. Dahil alam natin ang kautusan na may pag-ibig sa ating kapwa. So, yun, mga kapatid, kung may pag-ibig lang talaga tayo, ay walang imposible, walang boundaries sa bawat isa. Kaaway mo man siya, may galit ka man sa Kanya ngayon. Kaya every time na sinasabi ng alahayam ay ng Misaya, bago maghandog, so lilinisin mo lagi ang iyong budi. Paano mo nga naman pupurihin ang ating alahayam kung ang puso mo ay punong-puno ng galit? So, bago ka pumunta sa alahayam, dapat malinis tayo lagi. So, magkapatawaran, laging pinapaalala ni Paul na magtulungan tayo palagi sa ating pananampalataya na may pag-ibig sa kapwa. Pairal natin dahil yun ang susi sa ating tagumpay. Kasi kung walang ganon, sabihin natin na sa iyo nga ang katotohanan, kung hindi mo naman ginagawa ng may puso, mababaliwala lang lahat. So, dalawa pong klase na may pag-ibig. Pag-ibig, yung kunyari, umiibig ka dahil gusto mo siyang maligtas. Iba yung umiibig na makasanlibutan. So, ang kalaban ng alahayam ay yung umiibig sa sanlibutan. Pansamantala na kaginhawaan ang lagi nating ipunin ang kayamanan sa langit. Ayun ay ang pag-ibig. So, kung kunyari may anak ka lang, may nanay ka, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, mahal kita anak, yun ay iti-treasure ng magulang mo o kaya ng anak mo. At gustong-gusto ng Aba yan. Maraming salamat kapatid. At hindi ako yun lang po. At pasensya na, hindi na po ako gumamit ng mga verses. At yun lang yung naaral ko. Magandang gabi. Yada. 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 Amen. Okay. Yada. Good evening po sa lahat. O sa magtanong, or kung walang magtanong, magdagdag. Mag-share din ng ang
Ang tahimik bro. Ayaw mag-share. Naminaw sila sa tingog sa baki dire bro. Gadyowit. Naturos. Mga palaka. Sabak kayo dire ba? Hmm. Pag-ibig lang ang Kuan de tusi. atong ugma atong kuan. Atong Zoom alas 3 sa hapon kay para makaapil pang uban ba. Chuti gurong uban. Alas 9 diri. Murag nasabtan jud nila tinaw kayo bro kay wala man jud ang utana wa. Apoy nagtagdupuno. Di siguro kapilog mga bro, kay duty ko. Ah. Kira bro bas. Kira bro Ilde. Para bati lang kita ni. Di sila mangutana, ako'y mangutana bro. Sige bro. Nya na. Ang lisod. Kung pangitaw na bro, kung pangutana. Hala. Ako gani may mangutana bro kay na ako'y dili masabtan dito. Na ako'y pangutana dire ay kaning nasa Roma. I-clear ko lang mga kapatid. Hindi po ibig na puro pag-ibig po. May kautusan din po. So, ginagawa natin ang kautusan. Yung pag-ibig natin sa alhayam. Na may pag-ibig. Be tabangan tanig sulbad. Roma City. Uno paingon sa size. Kay man ni kanang balaod man ni balaod. Dungog ra ko ninyo may sonog, ang baki man yung nadungog. Tungog po. Okay ra magbisaya ko? Okay ra. Okay. Saya lang ko ah. Okay. Ingon pa diri sa City, Roma City uno.
Mga igsuon sa walay duha-duha makasabot kamo sa akong isulti. Kay nasayod man kamong tanan sa balaod nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inagkamatay sa iyang bana na hiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busakon makigpuyo siya laing laki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Paninig kamatay sa iyang bana, gawas no na siya og dili na tawgon nga mananapaw. Kung magminyo siya laing lalaki, kamo usab nga mga igsuon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Misaya. Karon iya na kamo ni Misaya nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Elohim. Kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya ang ato mga dawtang kaibog nga gipukaw sa balaod, maoy nagahom sa atong lawas. Og kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon gawas no na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod kaniadto nga nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Saon man ni ron. Okay, bro Tams. Basahin ko nga, bro, sa Tagalog, okay lang? Oh, sige. Oo. Ako sa ning pahilumong baki kay sabaan baki ay. Medyo bulol lang ako. Hilom. Hilom gid. Mga taga-Roma, chapter 7, verse 1 to 7. Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung namatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na natatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya ay magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na sa batas na iyon at mag-asawa na siya sa ibang lalaki. Hindi siya magkakasala ng pangangalo niya. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi na ng katawan ng Misaya. At ngayon, kayo'y kabilang na sa mga nakikipag-isa sa Kanya. Muling binuhay upang magbunga tayo ng mabuting gawa para sa alahayam. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa atin ng gumawa ng mga bagay na hantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo. Kasalanan. Dating umalipin sa atin, kaya tayo'y naglilingkod sa alahayam, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi sa bagong buhay na espiritu. Disod man ni oy. So, ngunit malaya na tayo ngayon sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umalipin sa atin. Kaya tayo'y na. Bro,
yung pagkakaintindi ko lang dito ay yun na nga ay tayo'y namuhay na sa kabanalan simula nung nakipag-isa tayo sa ating Misaya. Yung dati nating kabuhayan ay yung pagiging makasalanan ay patay na. So ngayon ay namumuhay na tayo ng may kabanalan sa pamamagitan ng banal na espiritu na gumagabay sa atin at nagtuturo sa atin ng kabanalan sa pamamagitan ng kautusan. So, gayon, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin susundin ang kautusan. Kung bagkos ay pinapalakas pa nga niya, pinapatibay pa niya ang kautusan dito. So, sa gayon, yung sinasabi ko nga pong pag-ibig o yung kanina na hindi mo magagawa ang kasalanan kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa. Katulad na lang ng pangangalo niya o pagnanakaw, kung meron kang pag-ibig ay hindi mo na maiiwasan mo na yan. Kung dati nga ako ay takot gumawa ng pag-ibig, so ngayon parang may hiya. May dagdag na hiya dahil hindi lang yung ating Misaya ay kasama natin, nakiisa na tayo. So nahihiya ako sa ating Misaya kung gagawan ko ng kasalanan itong katawan na bahagi na niya, ang espiritu. Sa simula nga po tayo na nakiisa sa ating Misaya, ay laging sinabi dito na panatilihin nating maging banal. Ayun ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng banal na espiritu sa pagsunod sa kautusan. Bro, need help? Kuan bro, kaning giingon diri bro ba? Kaning giingon sa size ba, apan karon gawas no nakita gikan sa balaod. Kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Unsa mang balaura nga nagbilanggo kanato kaniadto? Okay. Katong palaod sa una ba na ang babae yung hindi nga siya pwedeng mag-asawa hanggat hindi pa namamatay ang asawa niyang lalaki. So ngayon wala na nga iyon, no? So ayan. So bagong lisod man ni bro. Ikuan bro. Idea bro. Malaya na tayo. Sige bro, need help. Baka may alam dyan kasi mahirap magsagot ng mali-mali. Kaya ako ay humingi ng pasaylo. Kaya call for help. Pero napakaganda yung explanation mo kanina. Yung explanation mo kanina bro, napakaganda yung ano nasa yung kanina ba? Pero yung pinupunto ko ngayon dito sa pangalawang tanong ko dito sa binabasang verses ay itong verse 6 at sinabi na apan karon gawas no nakita gikan sa balaod. Pero naunawaan ko na yung ano yung kanina, naunawaan ko na yung ano mo. Apan karon gawas no nakita gikan sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Kay kani manggod mga igsoon
kini nga punto din sa verse 6. Ito yung bersikulo na kung saan ang ating mga kababayang Kristiyano ay nag-iisip na hindi nga nakakapagdulot ng kabutihan ang kautusan. Kaya kailangan natin itong marisolba, ang verse 6, dahil kailangan itong uniform yung pagpapaliwanag natin dito at pagtutulong-tulungan natin kung ano, bakit nasabi ni Apostol Pablo na nabilanggo tayo sa batas noon. Ana ko ikuan bro. Okay. Basahan ako sa Bisaya. Apan karon gawas nun nakita gikan sa balaod. Kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. So ang gipasabot ni Apostol Pablo ang anong tawag diyan? Ang gustong ipaintindi ni Apostol Pablo dito ay nung nandito nung dumating ang Misaya, itinama niya yung tamang kahulugan sa mga kautosan na iginapos na nilagyan ng libadura ng mga Pariseo at Sadusyo. Mo nang niana siya nga gawas no na kita kay nakahibaw na ta kung unsay tamang kahulat gisakto na ni Misaya ba gi-correct na niya ang mga kasuguan nga mao'y nagpagapos nato sa atong pagpakasala kaniadto kay totally nakurap man ang kasuguan niya. Pili kasi ka mag-alagad ubos sa daang balaod. So kanang daang balaod maunang mga balaod nga man-made laws nga gibuhat-buhat sa mga Pariseo ug mga skriba nga mao'y nakapawagtang sa kamatuoran ba sa tamang kahulugan sa kasuguan. Dili pasabot nga giwagtang ang kasuguan, gi-correct na Bisaya ang kasuguan ug sa dihang imo nang nahibalaan ang kamatuoran gawas no na ka kay na-correct naman ang pagtulunan nya diha na ka nagsubay sa kinabuhing espirituhanon sa saktong pamagitro sa atong Misaya. Kana ra bro. Lisugog Tagalog bro. Okay, Tagalogo na ko. Sinabi ni Brother Alban, baka may nakakaunawa ba noon sa Bisaya ni Brother Alban o kung wala, Tagalogin ko. O kung mayroong hindi nakakaunawa, may Tagalog dyan, Tagalogin ko yon. Kaya mayon, nagugum Tagalog. Sige bro, para sa mga viewer natin sa ibang sa labas. Okay, so para sa mga viewers, ang sabi ni Brother Alban, ang nakakagapos na balaod na batas, dati sabi ni Apostol Paul, nakakapagapos sabi niya kasi dito, apan karon gawas no na kita gikan sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Sabi ni Apostol Paul, ngayon daw ay naging malaya na tayo mula sa batas dahil tayo ay patay na sa mga batas na nagbilanggo sa atin dati. Ang batas po na yun na nagbibilanggo, sabi ni Brother Alban, ay mga batas po yun na ginawa ng mga Pariseo na kung saan sila yung nag-corrupt or nakurap nila yung katotohanan, yung dapat sanang ipakang-intindi sa kasulatan. Kaya nagapos tayo dahil sa ating pagsisikap na
mapapurihan yung ama, ngunit dahil nga ay hindi na yun ang tamang kahulugan, imbis ginawa natin ang mga bagay na inaakala nating makakapaglugod sa ama, nasunod natin yung kautusan, siya pang naging dahilan na nakagawa tayo ng kasalanan. Kaya't nagapos tayo sa batas na sinasabing dati. At nung sinabi ni Brother Alban, nung nagpunta ang Misaya, nung binigyan niya ng tamang kahulugan, at nung binigyan niya ng tamang kahulugan, alam na natin, ipinaalam sa atin ng Misaya ang tamang kahulugan, at namatay tayo kasama niya. Kasama niya na kung saan nagpakamatay siya para sa atin. So, namatay na yung dating tayo dahil yung nagapos. Tama ba ako, Bro Alban? Baka mali din yung translation ko, Bro Alban. Oh, At yun ang sabi ni Brother Alban na ang balaod, yung batas na dating nagbilanggo, yung mga batas na gawa ng mga iskriba at parasiyo. At okay. hindi ibig sabihin na nawala, sabi ni Brother Alban, hindi ibig sabihin dito na nawala na yung batas or yung Torah. Dahil ang sinabi dito ni Apostol Pablo sa baba, dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kung dili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. At alam natin na dudugtungan ko na yung Bro Alban, alam nating lahat na yung buhay na sinasabi ni Apostol Pablo dito ay yung buhay din na sinasabi ni Moses doon sa, hindi ako nagkakamali, Deuteronomy chapter 30 verse 46 to 47, na kung saan sabi niya, itong kautusan ay ang inyong buhay. At alam natin na ang espiritu ay ang salita at yun din ang kautusan dahil yun ang word of Elohim. Kaya tama yung sabi ni Brother Alban na yung nakakagapos sa atin, yung batas nga nakakagapos dati sa mga Israelita, yung ang nakakagapos sa kanila yung mga man-made laws ng mga iskriba. Dahil doon nagapos po sila at nakagawa, instead na makagawa sila ng, iniisip nila na makagawa sila ng sa kalooban ng ama, nakagawa po sila ng kasalanan dahil hindi na nga yun ang tamang kahulugan o hindi na nga yun ang kalooban ng ama, kundi kalooban na yun ng tao dahil yung batas na yun ay ginawa na ng mga iskriba. Tama ba ako, Bro Alban? Tama yan, bro. Tama yan, bro. Tama, bro. Yung sitwasyon nila dati at ngayon, pareho lang. Kasi kung ating ihambing sa ating sitwasyon ngayon, yung mga dati, kung saan tayo galing, yung Christian pa tayo, hindi natin masasabi na wala silang pananampalataya. Meron yan, malaki ang pananampalataya nila. Kaso lang, nagapos pa sila sa man-made laws ngayon. Nabilanggo sila ngayon. Kaya dapat natin silang intindihin para mas dapat natin silang unawain sa kanilang kalagayan kasi doon tayo nanggaling. Kaya kailangan natin silang turuan. At kaya dapat patayin yung dapat Man-made laws. mamatay muna yung dating katuruan. nagmamay-ari sa atin. Tama, bro. Kasi dapat mamatay muna yung nagmamay-ari sa atin. Gaya ng naging example dito ni Apostol Paul na saka lang magkaroon ng kalayaan ang mag-asawa ba? Both girl and sa lalaki, mag-aasawa, magkakaroon lang ng kalayaan kung mamamatay na yung isa sa kanila. Saka sila magkakaroon ng pwede magkaroon ng ibang babae or ibang lalaki kasi pag buhay pa yon, mayroong batas na nakagapos doon sa bawat isa sa kanila bilang mag-aasawa at kung sila ay magkaroon ng iba, sila po ay ituturing na
Ano yan? Mananapaw. Nangangalunya. Shall not forget. Yun ba? Kaya dapat mamatay muna yung nakagapos sa ating batas sa dati nating paniniwala. Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, dapat mamatay muna. Sa atin din ngayon, katumbas nito, dapat totally natin Replace. i-replace natin ba? Or patayin na natin yung mga tama ba yun? Yung pangunawa na yung bit-bit or yung isinuot sa ating kukote, sa ating utak na mga pangunawa noon dahil dapat alisin natin yon o hubarin natin yon para totally wala na sa atin upang makapag-penetrate ang bagong kinabuhi na kung saan na minanduan ng espiritu, minanduan na ng Torah na wala ng libadura. Kasi sa puntong ito, verse 6, 7 verse 6, dito po ang mga Kristiyano na umaayaw sa kautusan. Wala. Bro Tam. Bro, Hello bro. Bro Lindo, nakay ka po no? Suwayan ako bro. Sige. Pwede na? Sa aking pagkakaintindi dito bro, yung kausap kasi ni Paul, sabi niya dito sa may alam na sa batas, bali may alam na sa kautusan ba? Yung mga taga-Roma ata. Ang ginawa niyang example, yung mga mag-asawa na kung saan kung sa unang asawa or yung yung tawag dito, yung buhay pa ba ang asawa niya ba? O yung unang bana? Bale, yung dating kautusan or yung kung saan tayo ay bilanggo na ang pinupunto dito yung mga tradisyon o yung mga doktrina kung sa ating kapanahonan ngayon. Bali, doon dapat yun ang walain sa atin pag naniwala na tayo sa Messiah. During immersion o yung pagpasok natin sa covenant, doon na natin iwaglit or magbagong buhay na dapat yung mga gawain na labag sa will ng Aba ay totally talikuran na po at magbagong buhay. Bali po yung pagkaano ni Paul dito, binding po yung kautusan. Hindi po niya hindi niya ina-abolish sa pagkaintindi ng mga Christian. Yun lang po bro. Salamat. Salamat bro, salamat. Ako din bro. Kana. Kini ganahan ako brad Ildi. Gawas na lagi Dito sa verse 6, ang pagkakaintindi ko dito, dahil dito ay pinalabas tayo sa batas. Dahil yung umiiral na batas, yung batas ng mga Pariseo, ganyan. Kaya, ang nangyari, namatay yung yung ating sinusunod na batas. Nawalan tayo ng medyo parang nagkulang tayo ng pananampalataya, ganun. Nawalan parang kaya tayo naging alipin sa kanilang mga
tawag nito, yung batas na hindi yun ang tinuro sa atin. Nawalan tayo ng tawag nito, nawala ang batas na sinusunod natin dati dahil pinasunod nila sa atin ang batas nila. Ganun ba, bro? Di ba? Kaya tawag nito, nawala na ako. Dugtungan nyo na lang. Kasi yung dati yung may hawak sa atin yung batas na sinusunod natin, di ba? Tapos napalitan nyo ng ibang batas, yung pinapasunod na nila ba sa yung mga parisiyo, ganun. Yun ang pagkakaintindi ko, bro. Salamat bro, salamat. Pinaagi sa kuan. Kung Bro, kaya yung mga interpretation ng iba ay alam nila ang batas ng alahayam ang kinakalaban natin, ay kinakalaban ni Paul. So hindi nila alam yung batas Oo. na gawa Batas ng ng tao, gawa batas ng ng tao. yun bro, yun ang pagkakaalam ng marami. Kasi pag nakabasa ng batas, lalo na sinabi dito sa verse 6 na hindi yung lumang, sabi kasi, wala na kita, patay na kita sa mga balaod nga kaniadto nga nagbilanggo kanato, dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat, kundili diha sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Itong giingon jud nga wala na kita mag-alagad sa daang balaod nga sinulat. Ito yung mga punto na ididiin ng mga Christian na, kita mo, sabi ni Pablo, hindi na tayo naglilingkod sa mga lumang kautusan na nasusulat. O bakit kayo nag-aano pa sa kautusan? Hindi kasi nila nakuha ang buong ibig iparating ni Pablo na kung saan ang kautusan na pinag-uusapan niya dito, ang kautusan po na sinulat ng mga parasiyo, ng mga eskriba upang ipasunod sa mga mananampalataya noon. At ito ay na-misinterpret ng mga Kristiyano, kaya automatic na inunawa nila na hindi na kinakailangan ang kautusan. Pero kung ipagpapatuloy po natin ang verse 7 hanggang sa verse 12, ito po yung explanation ni Pablo tungkol dyan. Nuggets ko na yada. Arang explanation na, basahon ako. Ano yung si Pablo diri sa Versikulo City. Karon unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang balaod? Singa, dili. Gani, kung dili patungod sa balaod, dili na unta ako makaila unsay sala. Og dili usab ako makaila unsay kaibog. Kung wala pa'y balaod nga nag-ingon, ayaw kaibog. Apan diha sa kasuguan, ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kung wala pa'y balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pa'y kasuguan. Apan sa diha nahi kasuguan, mitungha ang sala ug namatay ako. Mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi.
apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Ingon pang Apostol Pablo, ang purpose gyud sa kasuguan aron hatagan og kinabuhi ang tao. Tama? Yes, bro. Da. Pero ingon si Apostol Pablo, mao hinoy hinungdan nga ning abot ang kamatayon. Tungod kay nakahigayon ang sala, bihang niabot ang balaod. Sa unsang paagi, mga akong pangutana ani, sa unsang paagi, mga igsuon nga nakahigayon man ang sala, sa dihang niabot ang balaod. Dahil hindi na yun ang batas na sinusunod natin dati. Kasi ang Kaya akong- binigay ang law para binigay ang law para doon sa mga para may pattern, may talamdan yung mga tao kung ano yung ang mali. May At sundan. May sundan siya. Tapos ito ang law, marilis lang tayo, yung nang dumating si Bisaya, narilis na po tayo sa law of sin. So yung binayaran niya tayo ng dugo, yun na narilis na tayo sa law, under sa law of sin. So pero hindi dito sa 6, hindi ito buot silingon na wala ng law, kasi ang law ma-effective lang yung law sa mga violator. So kung binago na tayo ni Yahweh Shai through His blood, ang law na under patas sa kasalanan, may power yon. Nang time na tinubos tayo ng dugo, na-release tayo sa law. Yun nasabi na hilway na na-release tayo sa law. So we are not under law because we are not under sin, because ginredeem na tayo sa blood ni Messiah. So itong law, so tayo na, we are now the new creation. So ang daan napatay na, nawala na because we live sa bago through Messiah. So kung nabubuhay na tayo because sa kay Messiah na ating tinanggap si Messiah, we are now the new creation, meaning yung law, wala na yung sa atin, wala yung power. So meaning, ang law, release na tayo doon sa law na dati. So pero itong law na bago na tayo ng creation, sinusunod natin itong law kasi hindi na tayo violator because we are new creation. So wala na tayo, kumbaga, hindi na tayo makagawa ng mga masama, ang dati nating kinaugali, dati nating mga character, because dati wala pa tayo 9 fruit of the Holy Spirit. So pag si Messiah nandito na sa atin, we are new creation, hindi na tayo under law before. So hindi naman natin sasabihin natin na hindi na tayo susunod sa law, wala na bisa ang law. May bisa yan ang law until now kung ikaw ay violator sa law. Pero tayo na bagong creation, hindi na tayo makabiolate sa law. We are new because of the blood of the Messiah. Kumbaga siya na yung nag-band sa atin, banded sa ating mga sala. Kasi nung time na may kasalanan tayo, dapat supposed to be tayo ay mag-suffer, mag-receive ng parusa, pero siya yung nagkuha. So nahilway tayo sa law. Kaya nang hinilway na tayo sa law, hindi na dapat tayo magawa ng mga dati pa ng mga kinaugali. Yung sinabi diyan na huwag na tayong patay na dapat sa ating kinaugali na tawhanon. Yun lang po, bro. Salamat. Salamat, Sis Jo.
Na ako Dagdag idugang din ako, bro. bro. Muni ganahan ako lagi ron. Basta akong katihon Bro. na to ni Bro Tam. Nag- Murag puso Bro Tam ba? Katihon na to. Lagay bro. Maayo na maayo. Brad, pwede ma-repeat ang question, Brad? Sige, kinsa to una. Kinsa to mo dagdag una. Yeah, Sunod ako sa si bro. Sis Lenny. Basahan akong Sis Jace. Lenny sa. Unsa ti question, Brad? Na ano ko? Sige. Atay sa sisa. Kinsa to nitingog lalaki, Bro Alban? Oh, bro. Ang question ane to question ako ane. Mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi apan mahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon matong Pablo. Ang tuyo kuno sa balaod aron hatagan jud unta og kinabuhi ang tao. Pero nahimo na hinuong hinungdan sa kamatayon sa tao. Okay. Sa unsang paagi nga nahimo mang hinungdan sa kamatayon ang balaod nga ang purpose, ang unang disenyo aron man hatagan og kinabuhi ang tao. Pero sa unsang paagi nga nahimo man hinuon kining naghatag og kamatayon sa tao. Okay. Sa tubag ni Sis Joan, nakasabot na ko ato. Nindot kayo. Kaya kinsa po to yung muhatag og laing tubag dira nga sa unsang paagi nga ang balaod gidisenyo man para paghatag og kinabuhi. Nganong nakaingon man si Pablo nga nihatag na hinuon, nakahimo na hinuon nga nakahatag og kamatayon sa tao. Sa unsang paagi nga ang balaod nakahimo man hinuon og kamatayon ngadto sa tao. Okay, Brad. Kinsay mo sunod answer, Brad? Brad Alban? Sige ako una. Ako Sige, basahan sa Jace. Mao niya na si Apostol Pablo mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi. So kung imong atong sabton di ka makaingon nga si Apostol Pablo kaniadto so wala pa siya nakaibaw sa kamatuoran. Grabe kay siyang pagtuo. Ang iyang gituhuan, ang iyang yung pagtuo ni study na siya nga katong iyang pagtuo nga gitudlo sa mga Parisiyo, especially sa iyang mentor nga si Gamaliel ba na nga kung unsay gitudlo nila mao gitoy sakto. So pasabot na gapo siya sa atong pagtulunan nga iyang gituhuan nga sakto. So mo nang sa dihang nakapot ang Misaya gikorek ang sakto nga kahulugan sa balaod. Iyang na-realize nga katuday nga kasuguan mao naghatag sa iyang kamatayon kay kung mo na kag kamatayon nagpakasala kay katuday iyang mga tawo nga gipabatay sala dayto kay katong iyang gipamuhat sa una so wala pa siya nakakabot sa kamatuoran iyang tong gipamatay kato si Esteban iyang gipatay nagtuo man siya nga katong nga pagtuo sakto to. So sa dihang na correct sa Misaya og iyang nahibaluan nga kato di ang pagtulunan dili dito mao mo to nakaingon siya nga katong nga kasuguan mo ay nagdala og kamatayon mo ay nagpakadala sa pagpakasala niya. So diri atong masabtan nga sa diyang gi-correct sa Misaya pagbalik ang pagtulunan mo na nga sa dihang na-correct na nabalik na ang kasuguan ug nituo ta sa paghatag og sakto nga kahulugan sa Misaya sa paagi ni dianang paagiha nabalik ang atong kaluwasan, nabalik ang atong kinabuhi sa paggapo sa mga balaod nga gibuhat sa mga manlidlo sa mga Parisiyo o Sadusiyo. Mora na ako, bro. Okay. Giingon man ko diri nga balik ko na ko sa Jace. Mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi. Apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan.
og pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Nganong nakahigayon man og limbong ang sala pinaagi sa kasuguan. Ayaw na to si Bro Alban kay na katubang na to. Kining kining uban. Sa unsang paagi nga nakahigayon man og panglimbong ang sala tungod sa balaod, tungod sa kasuguan, pinaagi sa kasuguan. Balik ko na ko ha. Biktima sa Kay ang sala nakahigayon sa pagpanlimbong kanako pinaagi sa kasuguan og pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Pwede mo hatag og answer, Brad. Sige. Hello, Brad. Yes, Brad. So ako na ang Tagalog na ko, Brad. Kalimutan ng Tagalog. Okay, ang sa naiintindihan ko dito, nahimong kamatayon ang balaod. Instead, kinabuhi. Tama, Brad? Alam naman natin na ang law talaga, kumbaga, decades and how many centuries ago, ibinigay na po yan. However, may sinasabi nga, may kasabihan nga po na bakit ba daw may kamatayan? Bakit daw may kamatayan? Ang naging answer po dyan is dahil sa kasalanan, kaya may kamatayan. And I believe yung law dahil sa kamatayan, kasi may law, yung law na ibinigay po sa atin, it was binigay po sa atin, ipinesent po sa atin. Kaso lang po, ito ay na-abused ang law. That is why, because of violating the law, sin prevailed. And because of sin prevailed, there comes death. Yan po ang sagot ko, Brad Joey. Thank you po. Tama po. Tama po. Tungod sa pagsupak sa balaod, nakahigayon ang kamatayon. Naabot ang kamatayon. Pero ang gingon rin sa 11, kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan. Murag gibali-bali ni Pablo ba? Nganong nakahigayon man ang sala sa paglimbong pinaagi sa kasuguan. Nga kung unta tumanon lang gyud unta sa tao ang sugo, di man gyud unta makasala. I mean, dili man gyud unta makahimo og kanang pagpakasala. Na dili tong makasala normal man sa tao nga masayob. Pero katong giingon pagpakasala na tinuyo nga pagbuhat og sala. Pero nganong mabuhat man gyud sa unsa mang paagi nga nabuhat man gyud ang pagpagalingon. Tungod sa inani gyud ako nakita tama tong ingon ni Alban nga biktima mangod si Pablo. tungod sa interpretation sa interpretation. Tungod sa interpretation sa Pharisees and Sadducees ang scribes. Ang nahitabo nakahimo na Ginoo og sala si Pablo. Iyang ipamatay ang mga believer kay ang iyang pagtuo nakabuhat siya sala tungod sa iyang tinguha sa pagtuman sa balaod. Kay nalimbungan siya, nakahigayon og limbong ang dautan, ang sala sa iyang kaugalingon tungod sa iyang tinguha nga matuman ang balaod. Kay kuan man siya kanang gimanipula man siya nga kadtong balaod nga iyang nasabtan kaniadto mo insakto mao nga nabrinwa siya sa paagi ato diha nakahigayon ang sala sa iyang kaugalingon nga makabuhat siya sa laod sa balaod nga unta ang iyang tuyo mutuman man sa balaod pero tungod sa interpretasyon nahitabo hinuon nga nakasala siya tungod sa balaod tungod sa iyang pagtuman kadako sa iyang kasibot kadako sa iyang tinguha nga mutuman sa balaod nakasala inon siya dili bot pasabot nga nakasala siya tungod kay
gigusto niya nga makasala. Dili but pasabot kay gigusto niya nga kabalo siya nga sala to pero iyang gibuhat dili to buot pasabot nga kabalo siya nga sala. Bisan ang tao karon pipila lang sa mga tao karon labi nag mga tao nga ingnon natog Dios non kanang muilag yung Ginoo ba. Dili gid ka kitag tao bisag unsa pa na relihiyon ana nga mobuhat og salaod yun ba? Na mabuhat yun og kanang intensyon nga sala. O kay mga nagtuog na Ginoo pero nakakommit sila og sala tungod sa ilang tinguha nga matuman ang sugo sa Ginoo. Parehaan ang giingon ayaw pagsimbag Dios. Pero tungod sa ilang pagtuo sa interpretation sa pundok na ilang gikabilangan, sa ilang gikasakupan, nga mo ilang ituan nga insakto, mo ipaagi to nga matuman ang sugo sa Ginoo. Nasupak na noon nila ang sugo sa Ginoo. Pero ang hinungdan, nasupak nila tungod po sa tinguha nga tumanon ang sugo sa Ginoo nga gituohan nila nga sakto nga gihatag sa ilaha sa ilang mga pangulo, sa ilang mga pundok nga nasakupan. O, mao nga, ingon si Pablo kanina sa babaw, dapat patyon ang daan nga balaod nga nagbilanggo sa matag usa kay aron ka mahimong gawas nun og magkinabuhi diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu nga nagtumbok gyud sa tinuod nga kabubuton sa Elohim katog yung way libadura. Maor magud taning kang Pablo pero tungod kay wala sabti sa Kristiyano, preter magid untang sayo na masabtan pero tungod kay gi sulutan lagi tag pagsabot nga ginimo na nilang daan wa pa nato nabasa ang Biblia na natay pagsabot nga nadungog mo na nga pagbasa na to dito na tagsabot pinaagi sa atong nadungog mo nga mo ginay gustong Pablo nga ang tumanon jud ang balaod sa Elohim dili ang balaod nga ginama sa tao. Mao jud ni puntong Pablo sa tanan niyang sulat nga naghisgot siyag mga balaod. Kay kumutuman ka sa balaod sa kanang imong relihiyon, imong pundok, ag mahitabo makasala na noon kas balaod sa Elohim. Kay nagtuo man ka nga katong imong gituman nga balaod. Mao toy balaod si Elohim, pero mao daytoy paagi sa sala. Aron malimbungan ka, pinaagi sa balaod. Gigamit ang balaod aron limbungan ka, aron ka makasala sa balaod. Mura pa tags Pablo ani, tuyo kong storya ba. Okay na tani. Presently, Brad, as nakita na ko, Brad, sa mga Catholics, which may mga Babylonians, which as of now, they are the Catholics presently, Brad. The one who is doing the reading, Brad, sa ilang sa Bible are the priest only. Ang mga mga priest lang or mga sitawagan nilang mga muray mo basa. So the members mura sa mo take lang bitaw take listen. So ang law ana, Brad, so ang Torah ana, without the member knowing that the law has been abused and murdered. So they just take. Di gid bitaw nga ang sugod gid niya ba is read the gospel day and night. Wala gid bitaw na kuan, Brad. So it will all fall down to kuan gyapon, Brad. The ignorance of the law excuses no one. So ano gyapon ta ni Abba, Brad, nga we have to tagsa to understand, to better understand the Torah, Brad. Ang nahitabo magud karon, ang nahitabo unta nato karon, sayo na unta kayo kay ang balaod na ana. Ang naging problema magud tungod sa panghitabo kaniadto nga nasulat pod, gisulat ng mga kaagi nila kung giunsa nila pag tudlo ang balaod. Mao na po'y gihimo sa kaaway nga mahimong paagi nila ba nga malimbungan ang mga magtotoo. Ang paagi nga gibuhat ni Pablo nga gisumpo niya sa una ang mga magwawali, ang mga magtutudlo nga nagtudlo og dili
pure nga balaod sa Elohim, pag abot nini nga atong kapanahunan, mao po'y gigamit aron talimbungan. Ang sinulat po ni Pablo, mao nga ang nahitabong luoy ani sa storya si Pablo. Kay si Pablo na may gipasinginlan, pero ang tinuod nga makaluluoy, katog yung naghimong sayop nga pagsabot. Pero kung atong ipadayon dire sa 12, ningon dire, ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan, matarong ug maayo. Ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan, matarong ug maayo. Adi ka kalusot. Ingon siya, nagpasabot ba kini nga ang maayo maoy nagpatay kanako? Ingon si Pablo, dili. Apan gigamit sa sala ang maayo, ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madayag ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan na himo pang labing ngilad ang sala. Gigamit lagi sa sala ang balaod aron makahigayon og patay sa matag usa nga malimbungan, pinaagi sa balaod. But pasabot ni Pablo, ang midawat sa sayop na interpretation sa balaod mo to'y paagi nga ang sala nakahigayon paglimbong diha sa iyang kinabuhi. Luoy kayong biktima, Brad. Mo nga. Siya na biktima siya sa mga Victim si Pablo. Mo bitaw tong mga pag-ampo ni Esteban. Kabantay sa pag-ampo ni Esteban. Ingon si Esteban, adunay, master, agalon, Ginoo. Ayaw sila siluti sa ilang gibuhat. Kaya wala sila nasayod. Kay si Esteban puno sa espiritu. Nakita niya ang kasing-kasing sa mga tao nga gibuhat to nila tungod og alang sa paglaban sa sugo sa Ginoo. Mong gipatay nila si Esteban kay nituo man sila testimonyo nga si Esteban nagpasipala sa balaod nga gisulat ni Moses og sa templo. Suko kay mga tao. Motong pag gibato na siya, nakaingon siya nga ayaw sila pakasada. Wa sila nasayod sa ilang gibuhat. Og sa paagi nga gidungog ang pag-ampo ni Esteban, gitawag si Pablo. Kay usa man si Pablo didto mao man toy nagdesisyon. Og sa kuan pa ang pagkakabig ni Pablo, kung atong tanahon dito nga anggol, dito lang nga anggol atong tanahon, mo itubag sa pag-ampo ni Esteban nga ayaw sila pakasada, gawa sila nasayod sa ilang gibuhat. siya ang gituan sa ato niyang time ba. Ni Pablo ang katong mga parasiyo. Mao mo tumupatay siya kay naaman sa balaod nga ang magpasipala na mas dito Romeo nga kung magpasipala ka o magsimba kag laing Elohim pati yun mga naman sa Torah. Nga kay adtong panahon na ang Torah mao may gitagaan man sila balaod sa ilang kuan ba, pero ang pagpadagan sa ilang komunidad gi-kontrol na sila sa Roma, pero ang naglihok nga balaod dito sa ilang kuan ang ilaga pong relihiyon ba gi kuan ra gyapon. Nalagay mga libidura. Okay na ta. So murag na human na ta ni. Amen. Milo mas Braji. Minaw lang ko, bro. Dagan kay sulbaronon aning kang Pablo. Nindot kay ni hisgut-hisgutan ba kanang inaani bitaw ka kanang ay oras bitaw. Nindot kay hisgut-hisgutan ba kay Ayo. Sayo patawag ma. Logic, bro ba? Logic sa dihang gihimo si Adan og si Eva. Ang logic ni Aba nga nagbuhat sa usa ka balaod nga ayaw nyo ni kana ka mo ni may kay para ma-maintain nila ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Dili to kanon ang kato nga
prutas. Prutas. Oh, maoro pa nagyapon karon ba sa ato ba nga ang balaod mao nay mag guide sa ato sa atong kinabuhi nga gusto ta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nga ang balaod mao nay ato ang kuan ba? Kumbaga timon. Giya. Timon. Timon sa kinabuhi, giya sa kinabuhi para manatili tayo dahil yan ang kaparaanan ng Aba na pagmamahal niya na dapat gawin ng isang nilikha niya para yung relationship sa tao at sa kay Aba ay close. Isa yung kaparaanan kasi na magiging close ka masyado ni Aba kasi si Aba wala naman siyang ibang hiningi sa atin personal relationship. 'Di ba? So kaya nga pinababa niya ang batas para magkaroon tayo ng personal relationship sa kanya kasi yung mga batas niya iyan ang number 1 na mag-uugnay sa atin between man and alahayam. Kaya binigay niya yan para yung buhay ay manatili yung buhay sa tao na design ng Aba sa tao. Kaya lang, namatay yung tao kasi yung law ay sinaway. Yun lang yun. Katulad ni Eva, at sa kanya dad, nung sinabi ng alahayam, mo itong kainin ha. Kasi mamamatay kayo. Tupakman. Tupakman. Yun. Kinain pa rin nilang dalawa. Di patay silang dalawa. Ganon lang din yun sa atin ngayon na it is yung batas talaga is talagang para mabuhay ang tao. Hindi yan design para patayin ang tao. Kaya lang ang tao ang pumili ng kamatayan, hindi ayaw sa buhay. Kasi ibinigay man ibinigay man. Ibinigay So baga yung batas, yung ibinigay ibinigay yon ng tao para siya yung magdesisyon ba kung ano ang gagawin niya sa batas. Pero yung batas, andun yung andun yung power nun. Kumbaga tama nga yung mo na timon na ibinigay sa iyo ang menobela. Pero dapat aralin mo kung paano papatakbuhin. Kasi pag hindi mo inaral, ay mabangga ka at yun pa ang cause ng kamatayan mo. Yun ang sinabi ni Apostle Pablo na instead, ang yung batas ay para magkaroon ng buhay, yun patuloy ang nagiging sanhi ng kanyang kamatayan. Tama yung sinabi ni, agree ako doon sa sinabi ni Sis Lenny na ignorance of the law excuses no one. Parang parang ako noon bro ba? Galing ako sa Katoliko Romano, tumalon ako sa born again Christian, ang buong akala ko na tama ako, tama yung pinapaniwalaan ko, tama yung sinusundan ko, tama yung mga taong nasa paligid ko. Parang si Pablo na sa buong akala niya, na sa buong buhay niya na nakamit na yung mga batas na yon dahil yung batas na yon galing din naman ni Moises. Kaya lang sabi nga ang libadora, konti lang yan ibububod, kumbaga umaalsa yan. So lahat naman tayo nagiging biktima, hindi lang si Pablo, lahat tayo. Walang exempted sa atin. Mapalad lang tayo ngayon. Mapalad lang tayo ngayon kasi pinakita na sa atin ang alahayam. Kaya kung hindi pa pinakita ng alahayam sa atin ngayon, ganun pa rin din tayo. Ganun pa rin yung ang akala natin na sinunod na natin ng alahayam. Tapos ganito na yung mga ginagawa natin, pero yun pa rin pala ang kadahilanan ng ating yung doomsday ba? yung kalaglagan sa kuan nato, kalaglagan. Oo. Ikapahamak yan. Thank you bro LD. At yung sabi ni Sis Jo kanina, sabi niya, balikan ko yung kay Sis Jo. Ang sabi ni Sis Jo sa naalala ko, na ginawa na tayong matuwid. Inalis na tayo doon sa kinuha na ni Misaya yung power ng kasalanan, power ng batas na siyang nagapos sa atin. Nagapos tayo dahil ang batas dati ay sinuway. Kaya inalis na yon.
ang power ng batas. Nagka-power yun dahil nagkasala tayo, nagka-power na mag-epekto na tayo ay mamamatay. At inalis ng Misaya sa pamamagitan ng kanyang pagpapakamatay. At nung nangyari na yon, ginawa na tayong bago. Ginawa na tayong matuwid. At ang mangyayari, sabi ni Pablo, sabi ni Apostle Paul, di na tayo under sa law, kundi above na tayo sa law. Dahil yung law ay hindi na yun, dahil ginawa na tayong matuwid, hindi na yun natin susuwayin, kundi gagamitin na natin yun dahil tinuruan na tayo ni Misaya paano yun unawain. Kung baga, dati nagda-drive tayo ng manobela or nagtitimon, tayo yung nagmamaniho ng manobela, hindi pa tayo marunong. Pero nung dumating ang Misaya, nagda-drive tayo dati na hindi tayo marunong, nabangga tayo at napapahamak or mapapahamak. Kaya dumating ang Misaya upang tubusin tayo doon sa tiyak na kapahamakan at ibinigay niya ang tamang kahulugan ng Torah at sa kaparaan ng itinuruan niya tayo paano magmaniho. Dahil ginawa natin niya tayong matuwid. O paano natin papatakbuhin na gamit ang Torah, na ang Torah ay hindi tutusok sa atin. Tinuruan niya tayo na kung paano gamitin ang Torah, na ang Torah ang siyang magbibigay buhay sa atin, hindi na yung magbibigay kamatayan dahil marunong na tayo gagamit sa Torah, na kung saan gamitin natin ang Torah na guide sa buhay natin, hindi natin suwayin dahil pag sinuway natin ang Torah, yan ay ang tiyak na magbibigay kapahamakan sa atin. Yun ang punto ni Sis Jo kanina, ginawa na tayong matuwid. Kaya ang Torah, guide na natin para mapanatili natin ang ating pagiging matuwid. Yada. Kalisod ba? Magpunatong Sis Jo, tama ba ko Sis Jo sa imong ano? Yada. Yes po. Yun ba ang Kagaya, punto mo? tama po. Very clear ang pag-explain. Yun ang kaninang explanation. Tamang nanda sa time. Kasi ang law kasi, pag na tayo, new creation, hindi na natin yung ma-violate. Hindi na tayo under law dyan. Kasi ma-under law tayo, kung patuloy pa tayo, babalik tayo doon. Ay, nabuhay na tayo sa bago. Yung tama po, bro. Kaya din nila naunawaan yung under the law at saka yung above the law. Hindi nila naunawaan kasi yun ang hindi na naunawaan. Ang gagawin natin kasi ngayon is ang hinahanap natin paano masunod ang law. Yan. Upang magiging gabay natin sa pagpapatuloy. Kumbaga kung makakagawa tayo ng pagkakamali at nalaman natin na yun pala ay taliwas sa inuutos ng Elohim, talikuran natin yun at kung ano man yung nasusulat sa Torah, yun ang gagawin natin. Kasi naturuan na tayo paano at ginawa na tayong matuwid nung tayo ay nakikipagtipan. Nag-epekto ang dugo ng Misaya sa bawat isa at naging matuwid ka na at ang layunin mo ay ang sundin ang kalooban niya upang makamit natin yung pangako niya sa bawat isa. Yada. Amen. Tama po. Once matuwid na tayo, ang Holy Spirit na ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat ating gawin mo. Holy Spirit nang mag-guide sa atin para maging perfect na tayo na makasunod sa kautusan ng Aba. Kaya nga kailangan mamatay tayo sa ating mga sarili kasi if we are living in the Spirit, mamatay na tayo sa ating mga sarili. Hindi na natin sinusunod yung sarili nating desire, kundi kung ano yung nasa kautusan at saka kung ano yung guide ng Holy Spirit. Wala na tayong feelings para sa ating sarili. Doon na tayo nakafocus sa salita. Yun ang ating lalabanan kasi ang reality, mayroon pa talagang ang reality ngayon, dapat wala na tayong feelings para sa sarili na kagustuhan. Dapat
yung kagustuhan ng Ama, yun na ang magiging feelings natin. Kaya yun ang sabi ni Pablo na dapat mahiusa kita diha sa Misaya. Mahiusa diha kita sa Espiritu. Aron mahitabo tong giingon sa Misaya nga dito sa 1:3 man to 8 ngayon siya. Ang tao nga gipanganak sa Espiritu, hain gani ang muros ang hangin, madungog nimo pero dili nimo makita. Oh, at di po nimo bawan John asa paingon. 3:6. Oh. John 3:8 siguro yan. Ingon ini ang tao nga gipanganak sa Espiritu. Ambot pasabot nga kung unsay kagustuhan sa Elohim, mao na imong kalipay ba? Kikalipay na nimo ang kabubuton sa Elohim. Kay naaman yun normal man jud sa taong mobati mo gyud tag kaugalingon natong mga tawhanong natong panginahanglan naaman jud na. Ya, mo iral pa jud yung sa tawhanon natong batasan, nakalikayan kay tao man jud ta. Mo nay purpose sa Torah nga magtan-aw kanunay sa Torah kung ang imong tawhanon nga pagbati karon wala ba na nakasupak sa kabubuton kay doon naman yung mga pagbati po sa tao nga normal lang kuan sa Torah ba normal ra jud nimo ba kay dili man tanang feeling sa tao nga kanang giingon nga feeling sa tao nga sala kay dunay feelings sa tao nga feeling sa Elohim nga gipasa sa tao kagaya ng silos. Ang silos ay origin na sa Elohim. O kanang pagkamaluluyon, nang matawang maluluyon jud ta. Bisag unsa kadautan sa tao, maluluyon jud na jud nay pagkakaluoy, nahigugmaon. Ana ba? Masinabtunon mo na yung mga batasan nga iya sa Elohim nga naa sa tao. O naa na sa tao. Pero kanang dili iya sa Elohim nga mga batasan, kana nang gingong tawhanon, kanang naasimbol na lang nga batasan sa dihang ang tao nagpuyo na dinhi sa kalibutan nga nakakumbinsin nakakuha na siya ba, nakapangalap na siya og mga bag-ong batasan ba, na-evolve na niya iyang batasan tungod sa iyahang pagtuki kay doon na naman siya kahibalo. Pero doon na nagipamatasan ang tao nga iya sa Elohim. Sukad kani adto gi matuto na daan ba kay ang unang ginikanan sa mga unang binuhat siya ni Adam ug ni Eva ang Elohim gyud mo gitong ang pamatasan gyud kani adto pagka maluluyon pagka mati anang marespeto kana mga inana gitudlo gina sa Elohim nga kana nang batasan nga way batasan nga maingon na to nga mon ang batasan sa tao agi batasan dili na iya sa Elohim kundi sa tao na nga na-discovery ba? Apat batasan. Pwede ramdayin nani? Pwede ramdayin nani day, way batasan? Ano ba? Ang tawag bro, sapat na batasan ba? Animal. Ya, kanang mingon ba nga, bisag iro pay pagkanon magsuka. Ay, na batasan. Kaya dapat i-control nato ang kuan yang mga dautan nga pamatasan nga naa sa ato aba. Tapos mamuhay na hindi na naayon sa sanlibutan, di ba, Bro Roy? Kundi yung pamumuhay na yung bang engage ka na sa alahayam para yung normal ba? Normal na pamumuhay kaya sa ating paglilingkod sa Elohim normal na pamumuhay ba? Kasi yung iba, sabi din nila, ibigyan ko rin ng konting paliwanag yung sabing huwag mamuhay sa makamundong pamamaraan. Huwag, mingon din na sila basta maghisgot og makamundong pamamaraan, di na mag-inom-inom. Ano? Di na magtapok-tapok. Di na mag-inom-inom, di na unsa diha kanang di na kuno ka kanang maglipay-lipay sa imong kaugalingon ba? Di na kuno ka maglipay-lipay sa imong kaugalingon kay dapat kuno imong naon adto lang pirmi sa mga kanang mga espirituhanong butang. Ato sa Pero Brother Ruby, pag lumalalim ka kasi bala sa pag lumalalim tayo sa salita ng alahayam, namamatay na tayo sa ating sarili. Nawawala na yung mga worldly mga pakiramdam. Kasi yung
Naranasan ko yan na kahit anong sabihin ng tao, hindi na ako nasasaktan. Pag masaktan ako, lumuluhod lang ako kay Aba at umiiyak. Yung sa Hong Kong nakasagsagan ko na filled with the Spirit ako, wala akong maramdaman na sakit. Kung meron man, lumuluhod lang ako umiiyak kay Aba. Kasi yung paratangan kang demonyo, kahit kumagawa ka ng mabuti, nagpapagaling ka na nga kung sino i-pray over mo, paratangan ka pang demonyo, naranasan ko sa yung mga ganon, wala akong maramdaman. Naawa pa ako sa mga tao nagsasalita ng masama sa akin. Pagdating yan sa bahay ng amo ko pag day off ko, luluhod lang ako sa Aba at manalangin. Doon na ako iyak, nasaktan man ako. Pero wala akong feelings na magalit. Wala. Kasi ay iba yung puspos ka kasi ng Holy Spirit, hindi ka na marunong magalit. Nawawala na yung feelings mo, kumbaga, yung patay ka na sa sarili mo, hindi ka na nasasaktan anumang marinig mo. Ganun ako noon. Oo, tama po yung sisa, tama po yung mga ganun. Pero kung sabihin natin yung wag nang di magagalit, pero kung titingnan po natin yung hindi pagkagalit sa mga ganong sitwasyon, pero kung kagaya ng nilapastangan yung Torah tapos ang lumalapastangan ay nasa ano mo at alam niya yung katotohanan, dapat magalit ka talaga. Oo, pag wala sa lugar talaga. Oo. Pero yung ano na sinabihan kang ano ganyan at alam mong kagaya yung sitwasyon kagaya ni Esteban, pero yung dito sa loob ng ano tapos alam mo na alam niya katotohanan tapos may lisog yung utok, ngayon ang kasabanan. Kay kung ato kung matunan ang kung mainanagod, inanango kung makapundo ka sa inana nga hunahuna nga di na masuko ka masuko kay pulo na ka Holy Spirit. Adi sa ko katuwa na kay masuko man ang mga leader kani adto. Kay pareha ni Moises, pretend ganyan sukuha nga ni simbag Diyos sa mga tao. Ingon pa gani siya nga mga libita. Kisay dapig sa Elohim, dool ka nako. Dool libita ingon siya, kay patya inyo mga igsoon. Patay. Taom ta na. Suko man. Papatay man sis. Bisaya. Nagalit din si Bisaya. Pag inutos talaga ni Aba, susunod din ako eh. Pero tapos si Pablo nung si Pedro kumakain kasama mga Gentiles doon sa congregation ni Pablo, dumating yung mga Hudyo galing sa Jerusalem. Tumayo si Pedro, umalis, iniwan yung mga kapatid na hintel doon sa congregation ni Pablo dahil natakot siya baka magagalit yung mga Hudyo. De kikasaba ni Pablo si Pedro atubangan sa daghang tao. Sa amto na to. Nasuko man to si Pablo. Oo. Anay ra ni siya basta kanang mga inana na masuko tam ingon na milawom na ta sa pagpangalagad sa Elohim. Pareha anak ang Esteban, lawom na gud si Esteban. Nakita niya nga katugod nga punto, nakita nato nga nabuhat to nila tungod sa ilang pagpaniguro. Pero kanang pareha tong Pedro nga kay bawo gud si Pedro unsay kamaturan. Pero tungod kay hadlok siya sa tao, suko gis pa Pablo. Si Pablo adi na maayong imo, may kasabaan jud ato bang dagang tao kay di man maayong gibuhat. Kabaw mas kamatuoran. Unya ang love ato wala na buro we. Mo na lagi. Kanang love giingon. Mo na basta love gani isgutan niya. Ang love diha nga love niya kanang love nga atong nasayran karon. Igi na magsakar sa love sa Torah nga unsay tinuod nga gugma kay ang giingon sa kasulatan ang pinaka humble man in the face of the earth Moses, pero ingon Moses kuha yung sundang tigbasa yung mga igsoon way gugma gyud Moses og imong kuanon si Pablo sad mo igatudlo sa gugma ingon siya sa Korinto 11 kung naani mo ang tanan bisag gihatag pa nimo tanang butang nga naani mo kung wa kay gugma useless ang tanan.
Oh. Ang ilang pagsabot sa gugma kanang di masuko, uyon lang kanunay. Muna ilang pagsabot sa gugma nga kanang pirmira mo sabot. Kaya ang gugma kuno mo sabot kanunay. Kung mao honas Pablo pertin palpaka Pablo kay wa man niya Santas Pedro. Palpax Pwede ba? Moises kay wa man niya sabta mga Israelita. Nga Bro, dugay man mga kuning kay naog sabton lang kuno kay wa man kuning naog og dali. Mao nga nagtukod di sila Dios. Suko Moises. Si Pablo suko San Pedro. Ang Misaya ng Hagis Templo, dapat gisabot ratato niya kay puno gud gugma ang Misaya. Dapat gisabot nito niya nga sabton lang tanay kay nailad man gud mga parasiyo ning mga tawhana ug sa mga eskriba. Nailad man gud sa eskriba ang mga parasiyo ning mga tawhana. Maong nakapaninda ni sud sa templo. Puro no suko mo yung Misaya. Panlimbuan man. Hindi siya gusto makasala ang mga tao. Dako kay sa gugma. Tungod sa kadako siyang gugma mong nasuko siya. Si David, ingon mas David, sa daghang sulat ni David, di kasilagan ko ang mga tao nga nagsalikway sa imong kamaturan, sa imong mga balaod. Way gugmas David. O nga lahi kay na ang gugma sa kalibutanon nga nasayran sa tao, kanang libil or kanang sukdanan sa gugma nga gihisgutan sa kadaghanan o gugma diha sa Torah kanang gugma nga gisgutan ni Pablo, dili na mo'y gugma nga kanang gugma nga gisgutan sa kadaghanan, di maong gugma kaya ilang gugma nga gisgutan na puro uyon man. Ang gugma, permira, uwan, na adi na mao Love is patient. Love is Worldly, patient, worldly nga hulugan. Kalibutanon kay na siya nga paghatag og pagkahulugan sa gugma. Ang tunay nga gugma naga-correct kapag mali. Ang mali. Pero sa ay misad god kanang inaana sad nga paagi kanang pag-correct usahay sad kanang maabuso ba. Muna nga sakto gyud gingong Pablo nga usahay ang balaod mo na hinuoy nakaingon nga nakasala ang tao. Kay tungod sa sayop nga pagsabot mo nga ingon palagi ni Sis Juan, gihatag na sa atoa ang ni Misaya, gihimo na tanyang matarong, unya gihatag na niya sa kong kahulugan. Mga kamao na ta mo drive, kabaw na ta karon kung kanus-a ka masuko, kanus-a po nimo kadili ka masuko. Mao gunay punto. Giingon ni Sis Juan, gihimo na tang matarong. Ug ang matarong wala gidid-an sa pagkasuko. Kaya ang tinuod nga matarong, masuko na siya sa saktong pagi. Nasubay sa Torah. Doon na may pagkasuko. Matuo ba mo nga doon na may pagkasuko, pinasubay sa Torah? Pinasukasuko nga pinasubay sa kabubuton sa Elohim. Kaya ang batasan nga pagkasuko, dili na siya batasan sa tao. Batasan na sa Elohim. Tama po. Pero ang pagkasuko sa lugar, di na nabatasan sa Elohim. Ginama na sa tao, gipuno-puno niya. Pareha po silos, God. Kanang pagkasiloso o pagkasilosa, iya na sa Elohim. Pero magsilos kay kawas lugar, di na na iya sa Elohim. Mana na? Imo na na. Imo na yan. Imo na na silos. Ana siya. Mao sa nang gugma. Sobraan ba sobraan ang silos mahimo kang hako. Gitudloan naman ta sa Elohim. Gitudloan ta niya unsaon na to pag-drive. Unsaon na to pagmaniho. Unsaon na to pagpadayon. Nga ang balaod mahimo na tong katabang. Mao bitan mingon siyang ipadala nako ang balang espiritu nga manlalaban. Mao na ang Torah. Kanunay kanimo magalaban, kanunay nimo magagiya, kanunay na to magagiya. Mao na ang ingon lag Holy Spirit nga advocate niya. Diyan ko na sa karon sa dili man kun to Holy Spirit advocate ay kuno. Elohim nga among isimba sa among katigulangan. Salamat sa mensahe nga among nadungog gipabot sa imong lagad, Brother Tamtam. Salamat Abbas. Opinir nga amo nga diskutan ang daghang topic karon may tungod sa gugma,
Kung may tungod sa balaod, dako kayo among kalipay kay dako among na isgutan may tungod usab nga mga kaigsuunan dinhi sa maong nasod ni kining among nasod nga daghan ng nagtinguha pag pakita silang wala nila masabi kamatuoran tungod sa daghang mga kakulian nga pagsabot nga gihatag ani kanamo nga gitugot karon kami nagpasalamat nga kami nakagawas sa gapos sa balaod nga nagulipon kanamo kaniadto og nagampo mi aba nga hinaot ang kadaghanan sa among mga kaliwatan dining dapita nga imo unta nga abuton sa imong gugma og mablihan makita nila ang mga kahibulong butang diha sa imong mga balaod ug ilang masabtan ang lintunganay sa kadako diha sa balaod nga maoy bugtong maagi iluhim nga amo sad nga makita may pakita nga nakanimo ang among halangdon pagka magbubuhat among tumanon ang imong kabalauran nga mo ang imong bala amo ang imong gugma amo sad nga maipakita ang among pag-ilaw pagtahod nga kanimo bubuhat aba sa among mga kaliwatan sa mga paryente nga wala pa maka una sa pagsabot niini amo nga giampo sang pagampo na mo aba Elohim hinaot unta kami naghangyo kanimo abuton nimo sila og maka sabot sa tinud-anay nga kahulugan sa mga balaod og among giampo kanimo nga malit nga muduol unta diha sa tinuod nga pagsabot sa imong mga balaod og wala mi laing himo aba kundi among isalig dili ikaw man kami mihangyo ng nimo sa imong kabubuton ug sa imong kaluoy hinaot unta nga ikapon ang ilang mga kasing-kasing paghiusa ang tanan sa pag-alagad ug pagsimba kanimo ning gabi una ang tanang dungog himaya pagpasalamat pagsimba diha lamang kanimo aba among ihatag ang tanan imong gihatag kanamo pinagis imong bugtong anak ni Saya Yahweh Shai. Amen. 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 Yada. Amin.